Ernesto, huwag mong kalilimutan magbaon ng asin sa bulsa mo Maliligtas ka niyan sa mga simpleng kapahamakan. Tsaka kung magutom ka, pwede mo namang ulamin yan. Pero seryoso, ang asin, mahalaga yan sa buhay natin. Yan ang simpleng paalala sa akin ng tatay ko na ni minsan hindi ko akalain na magliligtas sa buhay ko. Ako po si Ernesto. Medyo may edad na po sa mga panahong ito. Pero itong kwentong ibabahagi ko na sarili ko pong karanasan nangyari noong ako'y nag-aaral pa po ng kolehiyo. Taga-Capiz po kasi ako. Ngunit nag-aaral po ako ng kolehiyo sa may Iloilo noon. Bumabiyahe pa po ako ng bus makapunta lang po ng Iloilo. Doon kasi ako nakakuha ng scholarship. Nagdo-dorm lang po ako doon. At kapag hindi po busy sa weekends, umuwi po ako ng Capiz. At sa tuwing bumabalik po ako ng Iloilo, yang pangaral na ayan patungkol po sa asin ay palaging pinapaalala po sa akin ng tatay ko. Noong una, hindi ko pa po alam kung para saan ba talaga yung asin na yun sa bulsa. Pero sa kwentong ito, malalaman po ninyo kung bakit. Kahit hindi ko po alam kung para saan po ang asin, palagi ko pa rin sinusunod ang tatay ko. Alam niyo po yung lalagyanan ng ice candy? Doon po ako naglalagay ng asin. Kumukuha lang po ako ng kaperanggot na asin. Tapos pinupulupot ko po. Ginugupit ko po yung sobrang plastic. Tapos nilalagay ko po yun sa bulsa ko. E di ayun na, meron na akong asin sa bulsa. Hindi pa makalat. Hindi ko nga sinasabi sa mga classmate ko yon at baka pagtawanan nila ako. Pero syempre, naniniwala pa rin ako sa tatay ko. Tatay ko yun Wala pa namang mali sa mga sinabi ng tatay ko sa akin. Kaya sinusunod ko siya. Hindi ko nga lang sinasabi sa iba. Araw po ng Miyerkules noon. Nasa Iloilo ako nito. May klase kasi kami. At yung prof po namin, nagbigay po ng activity sa amin. Groupings. Ang kamalas-malasan, kinabukasan, kami na agad yung magre-report. Kaya after po ng school namin, nag-decide kami na mga grupo namin na kailangan namin mag-overnight. Ang problema, wala naman kaming mahanap na magandang pwestuhan. Doon kasi sa dorm ko, negative. May mga kasama kasi ako sa dorm ko at bed spacer lang naman ako doon. Hindi kami pwede doon. Yung mga classmate ko naman, ganoon din. Mga nakikidorm lang din. Pero yung isa kong kagrupo, si Marvin, nagsuggest. Kung gusto nyo guys, meron pa kaming isang bahay na hindi tinitirahan. Kaso libib na yun Bahay ng lolo't lola ko. Nasa isang dulong baryo sa Iloilo yun. May kuryente naman doon. Kaso wala na kasi yung lolo't lola ko, matagal nang patay. Madumi na doon sigurado ako. At dahil wala naman kaming no choice, napilitan kami ng mga groupmates ko na magpunta doon sa lumang bahay nga nila Marvin. So ang siste, ako, si Marvin, si Jana, pati si Elise, nagpunta nga doon sa liblib na baryo na iyon. Ang swerte nga po namin, si Elise, rich kid, may kotse. Siya rin yung nagdadrive. Siya kasi yung tipo ng groupmate na walang may aambag doon sa gagawin naming report. Pero pagdating sa mga panggastos na pagkain, pamasahe at kung ano-ano pang kailangan, maaasahan mo siya. Iyon ang silbi niya. At bonus pa na may kotse siya. Kaya gustong gusto namin siyang ka-groupmate kahit wala siyang kwenta. Sinong nakaka-relate dyan? Yung mga nag-aral ng college. Meron talaga tayong groupmates na walang kwenta. Pero bobim-bobi naman sa ambag. Anyways, nagpunta nga kami doon sa liblib na parte ng Iloilo na iyon. Sa katunayan, first time lang namin mapadpad doon. Miski nga si Marvin, ang huling punta niya raw doon, nung namatay daw ang lolo't lola niya. Sabay daw kasing namatay ang lolo't lola niya. Mabuti nga na kay Marvin din yung susi ng bahay na iyon. Kaya wala kami halos naging problema. Pagdating namin doon,
Iba ang ine-expect namin. Akala namin nasa isang baryo yung kinalalagyan ng bahay. Pero mag-isa lang po itong nakatayo doon sa may gilid po ng kalsada. Wala itong mga kapitbahay. Totoo naman ang sinabi ni Marvin. May linya pa ng kuryente doon. Binabayaran pa raw kasi yun ng mga magulang niya. May poso din naman na tubig. Kaya wala kami naging problema. Alas 7 kami ng gabi nakarating doon at ang una naming ginawa ay maglinis muna. Samantalang si Elise at Jana nagluto ng makakain namin. Alas 8, kumain kami ng hapunan. Nagpahinga saglit at pagsapit po ng alas 9, nagsimula na kaming gumawa. Sa mga unang oras po namin doon, wala naman po kami naging problema. Ngunit pagsapit po ng alas 12, nagkatinginan kami ng mga groupmates ko nang biglang may kumatok. Teka, di ba wala naman kayong kapitbahay, Marvin? Bakit may kumakatok? Oo nga, sino yung kakatok dyan? Walang naisagot si Marvin, pero siya na yung nagkusang tumayo para buksan ang pinto. Pagbukas niya, isang lalaki at isang babae yung sumalubong sa amin. May dala-dala silang pagkain. At pagtingin po namin doon, isa itong lapas batchoy. Sino po kayo? Kaibigan ako nung mag-asawang matandang naninirahan dito dati. Yung mga namatay na. Nakita ko kasing may nakaparadang kotse. Nakita ko din na nakabukas yung mga ilaw kaya baka ako may kamag-anak siyang nagpunta rito. Opo, lolo't lola ko nga po yun. Apo po nila ako. Bakit po? Ano pong sa inyo? Heto, iho. Kaibigan ko kasi yung dalawa. Mukha atang nag-aaral kayo. Heto, merienda sa gabi. Si Elise na nagko-cutex lang, agad-agad ay tumayo at kinuha po yung pagkain yon. Wow, batchoy! Alright, may pagkain na tayo. Salamat po. Matapos naman nun, umalis na rin po yung lalaki at babae na palagay ko ay mag-asawa. Sinarado po ni Marvin yung pinto. Si Elise naman, kumuha po ng mga mangkok at kutsara at tinidora. Nagsalok sa maliit na mangkok. Tapos, hihigop na sana ng sabaw. Ngunit, Teka Elise, huwag mong higupin yan. Bakit naman? Duda ako sa dalawang yun. Naalala ko yung sabi ng lolo't lola ko. Wala naman daw silang kapitbahay dito. Wala rin silang kaibigan. Yung mga kaibigan daw nila, nandun pa sa bayan. Kaya, imposibleng kakilala ng dalawang yun yung lolo't lola ko. Ano naman? May natitira pa bang kalamansi doon sa may pansit kanina? Oo, meron pa yata. Ernesto, kunin mo. Patakan mo yung batchoy. Sinunod ko po si Marvin. At pagpatak ko ng kalamansi doon sa may batchoy, nagulat na lang kami nang yung malabnaw na sabaw ay bigla pong naging malapot at naging kulay itim. Napakabaho nito. Napakasangsang ng amoy. Itapon mo yan! Luto ng aswang yan! Pagsigaw ni Marvin noon, nagulat na lang kami ng sa labas po ng bahay, nakarinig kami ng mga kakaibang angil. Aswang yung dalawa! Pakiramdam ko noon, nananaginip lang ako. Napatulala kasi ako sa takot. Pero nang sampalin ako ni Jana, doon na ako natauhan. Agad naming dinampot yung mga ginawa naming report. Baka masira lang. At pagkalabas namin, laking gulat namin nang may dalawang kakaibang nilalang ang sumalubong sa amin. Para silang aso na parang baboy. Nakakatakot sila. Susugod nga sana sila sa amin. Pero may naalala kong isang bagay. Yung asin na nasa bulsa ko. Agad ko yung kinuha sa bulsa ko. Binuksan ito sa plastic at sinabo yun sa mga pasugod sa aming mga nilalang. Pagtama na pagtama pong noon,
Sigawan po yung mga aswang na para ba silang nasaktan. Nangisay-ngisay pa nga. At pagkatapos, kumaripas po ng takbo papalayo. Kami naman ng mga ka-groupmates ko, agad-agad kaming sumakay doon sa kotse ni Elise. Pinatakbo niya na mabilis. Bumalik kami sa may Iloilo. Tumambay na nga lang kami sa may convenience store hanggang sa mag-umaga. Doon na lang namin pinagpatuloy yung paggawa namin ng report. No choice eh. Kailangan naming matapos yun. Tawang-tawa nga kami sa mga sarili namin. Kasi sa ngalan ng report, kaamuntikan na kaming maapahamak ng dahil sa aswang. Bilib na bilib nga sila sa akin. Kasi kung hindi dahil sa asin na iyon, hindi namin alam kung ano nga bang nangyari sa amin. Ang nakaka-bad trip nga sa kwentong ito, pagpasok namin doon sa classroom namin, hinanda na kaagad namin yung mga reporting equipments namin. At ang nakaka-bad trip doon, ang sabi nung class president namin, yung teacher daw namin na nagpa-reporting, hayop, hindi raw makakapasok. O diba? Walang Diyo. Pag uwi ko nga doon sa amin sa Capiz, sinabi ko sa tatay ko yun nangyari. At miski siya, bilib na bilib sa akin. Pero ang totoo, ako ang mas bilib na bilib sa kanya. Kung hindi dahil sa walang sawang pagpapaalala niya sa akin noon, malamang sa malamang, may nangyari ng masama sa amin noong gabing yon. Hanggang sa mga anak at apo ko, sinasabi ko sa kanila ang bagay na iyon. Kahit saang lugar, magbaon ka ng asin. Hello guys, as promised po, may shoutout tayo dito everyday, every upload. Unang-una, si Miss Sheila Armogenya, magandang gabi daw. Catherine Ferrer, hello sir po, listening rin ako dito. Kabilaan sa channel mo, hehe, shoutout po, salamat po. Lizelle Blas, hello daw po. Shoutout daw sa kapatid niyang si Mayet Blas, happy birthday, more birthdays to come, see you soon. Marcia Dalmino, Gengski Vlog, Jimmy Lee Fortes, hello daw Sir Paul, hello din po sa'yo. Rain Ash Phoenix, napakaganda po dyan sa Mayhay sa Laguna, napakalamig pero sobrang layo din galing sa Kabuyao. O kabilang banda na yata yung Mahayhay eh. Parang malapit na yata sa Quezon yun. Next, si Miss Ritz Bernales, hello Sir Paul, salamat sa shoutout, yehey. Jovi Palek, shoutout po Sir Paul. Jovi Brenguela Palek, nakikinig po ako. Uy, parang katunog po yung parang parehas po tayo ng apelido ma'am eh. Sa akin kasi Brenguela, sa'yo Brenguela. Yung pinagkaiba sa akin ay. Anyway, shoutout po sa inyo. Arlene Aspan, Luto na Red Rosal, Jajakil Go to Hell, Yay, ayoko na sa taho. Hello po Sir Paul. Always listening to your channel. Salamat po. Sabi ni Red Rosal, ayoko na sa taho. Rica Peralta, good morning Sir Paul. Good morning din po. Maika Osorio, OG Parayaw, kung wala kang sawang mag-upload, kami naman walang sawang nakikinig. Uy, salamat po. Yan ang gusto ko. Lee Santiago, hello. Grace Anredondo, Rudolph, John Anaw, hello po Boss Paul, shoutout po ulit. Family Anaw from Pangasinan, salamat po. Salamat din po. Shoutout po sa Anaw family. Beverly Brono Latunak. Beverly Brono Latunakaw. Shoutout po, matagal na po akong subscriber. Ngayon lang po ako nag-comment kasi always upload mo po, always download ako habang nakikinig pag nilinis po sa may piggery. Uy, salamat po. Last po siya shoutout natin for today is si Miss Rowena Valledo. Hello Sir Paul, good afternoon po sa mga listeners. Pa-shoutout po sa Metro Family. Thanks. Okay, yun lang po muna ang kwento at shoutout natin sa araw na ito. Maraming salamat sa walang sawang pakikinig sa ating dalawang channel, Dear Sir Paul at Creepy Macpanset. Yun lang po muna. Hanggang sa susunod na lang po ulit.
Maraming salamat po.